Nakatakda sa Sicily, Italy, ang kwento ay nagsisimula sa isang boss ng mafia na umuuwi kasama ang kanyang anak matapos makatanggap ng isang agarang tawag mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Sinabihan niya ang kanyang anak na maghintay sa loob ng kotse, saka siya naglakad papunta sa isang tauhan na mukhang lubhang nabigla, na para bang may nasaksihan itong isang nakakatakot na pangyayari, at may sapat na dahilan para sa takot na iyon. Sa sandaling pumasok ang boss sa loob, natagpuan niya ang kanyang mga gwardya na brutal na pinatay, ang kanilang mga katawan ay naiwan sa kalagayang higit pa sa anumang inaasahan niya. Iisa lamang ang taong kayang gumawa ng ganitong bagay, si Robert McCall. Sadyang hinayaan ni Robert ang kanyang sarili na mahuli, at sinadya niyang iwanang buhay ang tatlo sa mga tauhan ng boss sa iisang dahilan lamang, upang harapin ang boss ng personal. Ipinaliwanag niya na kung pinayagan lamang sana nila siyang pumasok ng mapayapa, maaaring buhay pa sila ngayon. Hindi naroon si Robert para sa paghihiganti o kaguluhan. Nais niyang mabawi ang isang bagay na hindi pag-aari ng boss, isang bagay na ninakaw ng boss mula sa ibang tao. Nang mapansin niya ang isang susi na nakasabit sa sinturon ng lalaki, agad niyang naunawaan na ang kanyang hinahanap ay nakakandado sa likod ng isang pinto na tanging ang susi lamang na iyon ang makapagbubukas. Gaya ng nakasanayan, inactivate ni Robert ang timer ng kanyang digital na relo at itinakda ito sa loob ng 9 na segundo. Hindi ito basta isang countdown. Isa itong pagkakataon. Iabot ang susi at mabuhay. Tumanggi ang boss. Kalmadong nagsimulang ipaliwanag ni Robert kung paano mamamatay ang lahat ng nasa silid. Itinuro niya ang isang simpleng pagkakamali. Isang gwardya ang may hawak ng kanyang armas nang masyadong malapit. Kapag hinailan niya ang gatilyo, daraan ang bala at tatama sa lalaking nasa tabi niya. Isang kilos ang magpapasimula ng sunod-sunod na reaksyon. Habang kumakalat ang kalituhan sa loob ng bodega, kumilos si Robert. Sa loob lamang ng ilang segundo, tapos na ang lahat. Bawat isa sa kanila ay patay. At muli, naibalik ang balanse. Matapos mabawi ang kanyang pakay, lumabas si Robert at nakita ang anak ng boss na naghihintay pa rin sa loob ng kotse. Hindi siya nananakit ng kababaihan o mga bata, kaya siya ay tumalikod at naglakad palayo. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagkuha ng bata sa rifle ng kanyang ama at ang pagbaril sa kanya mula sa likuran. Malubhang nasugatan, iginiit pa rin ni Robert na siya mismo ang magmaneho palayo. Nakalayo siya ng kaunti bago tuluyang mawala ng malay sa gilid ng kalsada. Isang patrol officer ang nakatagpo sa kanya at dinala siya sa isang kalapit na nayon kung saan ginamo ng isang lokal na doktor ang kanyang mga sugat. Nang magkamalay si Robert, sinubukan niyang umalis, ngunit tumanggi ang doktor. Sariwa pa ang sugat. Maingat siyang pinagmasdan ng doktor, iniisip kung tama ba ang lalaking kanyang iniligtas, kung si Robert ba ay mabuti o masama. Inamin ni Robert na hindi rin niya alam ang sagot doon. Lumipas ang 3 araw, nagsimulang maghilam ang sugat, kahit na kailangan pa rin niya ng tungkod upang makalakad. Hinikayat siya ng doktor na lumabas at magpahangin. Kalaunan, natagpuan ni Robert ang kanyang sarili sa isang maliit na kafe, umiinom ng tsaa. Kahit doon, nananatili ang kanyang mga nakasanayan. Maingat niyang inilalagay ang isang napkin sa ilalim ng kanyang kutsara at baso, inaayos ang lahat ng may eksaktong simetriya. Maliit na detalye iyon, ngunit marami itong sinasabi. Si Robert ay metikuloso, kontrolado, at laging nagkakalkula. Habang tahimik na ini-enjoy ni Robert ang kanyang tsaa, pinagmamasdan niya ang mga tao sa paligid na namumuhay ng payapa sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa maikling sandali, hinayaan niyang maramdaman ang kapayapaang iyon. Iba ang pakiramdam ng maliit na bayan kumpara sa mundong karaniwan niyang ginagalawan. Hindi nagtagal, lumapit ang patrol officer na nakatagpo sa kanya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang pangalan ay Gio. Alam na alam nito na si Robert ay hindi isang ordinaryong biyahero. Hindi basta-basta nagkakaroon ng tama ng bala ang isang tao nang walang dahilan. Nilinaw ni Gio na ang bayang ito ay payapa at puno ng mabubuting tao, at sa kanyang banayad na paraan, ipinahiwatig niya na kapag tuluyan ng gumaling si Robert, mas mabuting magpatuloy na ito sa pag-alis. Ngunit hindi pa tapos si Robert. Nakipag-ugnayan siya sa isang ahente ng Financial Division ng CIA na nagngangalang Emma upang iulat ang isang kaina-hinalang bagay sa ari-arian ng boss ng mafia na kanyang pinatay. Ang intensyon niya lamang ay mabawi ang ninakaw, wala nang iba. Gayunpaman, nang makapasok siya roon, may natuklasan siyang mas malaki kaysa sa inaasahan. Hiniling niya kay Emma na personal na imbestigahan ang lugar, habang naghihintay na tuluyang gumaling, patuloy na naglalakad si Robert sa bayan, pinagmamasdan ang tahimik nitong kagandahan. Isang araw, nadaanan niya ang isang grupo ng mga batang mobster na pinamumunuan ng isang pabigla-biglang lalaki na nagngangalang Marco. Binubugbog nila ang isang tindero ng isda dahil nahuli ito sa pagbabayad.
Kung alam lamang nila kung sino ang dumaraan sa harap nila, maaaring napag-isipan nilang mabuti ang kanilang ginagawa. Kalaunan, nakipagkita si Marco sa kanyang nakatatandang kapatid na si Vincent, isang makapangyarihang boss ng mafia na konektado sa lalaking pinatay ni Robert kanina. Malalaki ang plano ni Vincent. Nais niyang gawing isang magarbong destinasyon ang payapang bayan na ito, puno ng mga hotel, casino, bar, at marangyang aliwan para sa mga dayuhang turista. Upang maisakatuparan iyon, pinipilit niya ang mga lokal na ibenta ang kanilang mga bahay. Ang sinumang tumanggi ay haharap sa malulupit na kaparusahan. Samantala, dumating si Emma at ang kanyang koponan sa ari-arian ng namatay na boss ng mafia. Ang kanilang natuklasan ay ikinagulat nila. Nakatago sa loob ng mga bar aisles ng alak ang malalaking dami ng synthetic amphetamines. Ilang bangkay ang nakahandusay sa lugar at kakaiba, isang fingerprint lamang ang narecover. Lalong naging mausisa si Emma tungkol sa taong may kakayahang magsagawa ng ganoong kapinong pagkawasak. Lumipas ang mga araw at tuluyan nang gumaling si Robert. Bago umalis, tinanong niya ang doktor kung bakit hindi siya nito iniulat sa pulis o direktang ipinadala sa ospital. Bakit nito pinagkatiwalaan ng isang estranghero na maaaring mapanganib? Ipinaliwanag ng doktor na nang tanungin siya kung siya ba ay mabuti o masama, sinabi ni Robert na hindi niya alam. Sa paningin ng doktor, tanging isang mabuting tao lamang ang sesegat ng ganoon. Sapat na iyon. Habang naghahanda si Robert na lisanin ang bayan, sumiklab ang kaguluhan. Isang bahay ang nasusunog. Pag-aari ito ng tindero ng isda na inatake kanina. Nilamon ng apoy hindi lamang ang kanyang tindahan kundi pati ang kanyang tahanan. Mas masahol pa, nasa loob pa ang kanyang asawa at anak. Napaupo ang lalaki sa matinding paghihinagpis habang nasusunog sa kanyang harapan ang lahat ng kanyang pag-aari. Habang ang lahat ay nakatuon sa apoy, may iba namang napansin si Robert. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Marco at ng kanyang mga tauhan ang nangyayari. Hindi sila nabigla. Hindi sila nagulat. Nagmamasid lamang sila. Sa kanyang karanasan, agad na naunawaan ni Robert ang nangyari. Hindi ito aksidente. Si Marco ang nagutos nito, alinsunod sa mga tagubilin ni Vincent. Bumalik tayo kay Robert, tahimik na nakaupo sa panalangin. Hati ang kanyang damdamin. May bahagi sa kanya na gustong umalis at huwag nang lumingon pa. Ngunit matapos masaksihan ang kapayapaan ng bayang ito na wasakin ng karahasan, may isang matagal nang nakatagong damdamin ang muling gumalaw sa kanyang kalooban. Ang instinktong matagal na niyang sinusubukang ibaon ay unti-unting bumabangon muli. Sa halip na umalis, nag-check-in siya sa isang hotel ng ilang araw pa. Sinasabi sa sarili na maghihintay siya at titingnan kung haupa ang sitwasyon o lalo pa itong lalala. Sa istasyon ng pulis, ni-review ni Gio ang security footage mula sa sunog. Namataan niya ang suspect na bumababa mula sa isang SUV na may mga plakang hindi matrace. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang kasamahan upang alamin kung sino ang may-ari ng sasakyan. Alam niyang hindi ito basta random na krimen. Organisado ito. Samantala, bumalik si Robert sa kanyang karaniwang upuan sa cafe, ini-enjoy ang kanyang tsaa sa katahimikan ng gabi. Isang waitress na nagngangalang Amina ang matagal nang nagmamasid sa kanya. Nagtataka siya kung bakit isang estranghero ang kusang tumulong noong sunog. Nais niyang iparamdam sa kanya ang init ng kanilang bayan, kaya inanyayahan niya itong maglakad-lakad at tikman ang ilang lokal na pagkain. Simpleng kilos lamang iyon, ngunit may kahulugan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tinanggap siya ng mga tao sa bayan. May isang matandang babae pang ang nagbigay sa kanya ng maliit na regalo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Robert ng pag-aari at pagtanggap. Nagsimula siyang maniwala na ang payapang maliit na bayang ito ang maaaring maging lugar kung saan siya tuluyang magre-retiro at gugugol ng natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang mga disenteng tao. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kanyang karaniwang pwesto na may hawak na tsaa, dumating si Emma. Natuntun niya ang lokasyon nito gamit ang numerong ginamit niya kanina. Sinubukan niyang pagmasdan siya ng hindi halata, ngunit agad siyang napansin ni Robert. Sa katunayan, ganoon siya kaalerto sa kanyang paligid na kung nais niyang makakuha ng malinaw na larawan, malamang ay lilingon pa siya at ngangitian siya. Puno ng mga tanong si Emma. Nais niyang malaman kung para kanino siya nagtatrabaho, bakit hindi matrace ang kanyang mga fingerprint, bakit hindi lumilitaw ang kanyang pagkakakilanlan sa anumang census database, at paano niya nagawang ubusin ang isang buong grupo ng mafia ng mag-isa. Kalmadong ipinaliwanag ni Robert na pumunta siya sa Sicily sa iisang layunin lamang, upang mabawi ang isang bagay na ninakaw mula sa isang inosenteng tao. Habang ginagawa iyon, nadiskubre niya ang operasyon ng droga na kalaunan ay nasamsam ni Emma at ng kanyang koponan. Bukod doon, iginiit niyang wala na siyang kinalaman pa.
Hindi na iyon ang kanyang responsibilidad, ngunit patuloy na lumalaki ang problema. Nakatanggap si Gio ng nakababahalang balita mula sa guro ng kanyang anak. Sinundo ang kanyang anak ng malalaking lalaking nakakatakot ang itsura. Nagmamadali siyang umuwi sa takot, ngunit nadatnan niyang sinaktan ang kanyang asawa at tinakot ang kanyang anak. Malinaw ang mensahe. Nagpapadala ng babala si Marco. Ayaw niyang mabunyag ang kanyang mga krimen. Nang makita ni Robert si Gio na bagbog at halatang yumanig ang loob, naramdaman niyang may mas malalim na mali. Tinanong niya ang doktor kung ano talaga ang nangyayari sa bayang ito at kung sino ang responsable sa pagwasak ng kapayapaan nito. Nag-aatubili at takot, inamin din ng doktor ang katotohanan. Ang mafia ang nasa likod ng lahat, lalo na ang makapangyarihang boss na si Vincent, isang lalaking matagal nang sumisipsip sa bayang ito. Isang gabi, habang naghahapunan si Gio kasama ang kanyang pamilya, biglang dumating muli si Marco. Gusto niyang tiyaking hindi uusad ang kaso kahapon. Mayabang ang ngiti, tinitigan niya ang asawa ni Gio sa paraang malinaw na pagbabanta. Simple ang mensahe, manahimik ka o lalala ang lahat. Ngunit nawala ang kumpiyansa ni Marco nang mapansin niyang may nakaupo sa kabilang bahagi ng silid. Naroon si Robert, kalmadong nakamasid sa kanya. Dahil sa pakiramdam na hinahamon siya, lumapit si Marco at umupo sa mesa ni Robert. Bago pa siya makapagsalita, si Robert na ang naunang nagsalita. Ipinaliwanag niyang nagugustuhan na niya ang maliit na bayang ito. Kung ipipilit ni na Marco at ng kanyang grupo ang gulo, dapat sa ibang lugar nila gawin, hindi rito. Hindi yun pagbabanta. Para itong paghahanda. Tumawa lamang si Marco at ang kanyang mga tauhan. Ngunit mabilis ding natigil ang tawang iyon. Sa isang banayad na galaw, pinisil ni Robert ang isang bahagi sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Marco. Kalmado niyang ipinaliwanag na pinipisil niya ang median nerve, ang ugat na responsable sa paggalaw ng mga daliri at sa pagpapadala ng signal ng sakit sa utak. Sa sukat na 1 hanggang 10, nasa antas 2 pa lamang si Marco. Kapag dinagdagan pa niya ang puwersa, magiging hindi matiis ang sakit. Sa loob ng ilang segundo, inutusan ni Marco ang kanyang 4 na tauhan na umalis sa restoran. Nang makontrol ang sitwasyon, binitawan siya ni Robert at sinubukang kausapin siya sa huling pagkakataon. Bata pa si Marco, may kinabukasan pa siya. Sayang kung ngayong gabi na magtatapos ang lahat. Sa ikalawang pagkakataon, binigyan siya ni Robert ng pagkakataong umalis at huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Ngunit pakiramdam ni Marco ay protektado siya. Makapangyarihan ang kanyang kapatid na si Vincent. Ang kumpiyansang iyon ang naging dahilan ng kanyang pagiging pabaya. Sa labas ng restoran, nagngingit-ngit siya sa galit. Dahil sa kahihiyan at galit, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na ihanda ang kotse upang may report niya ang lahat kay Vincent. Lumapit si Robert ng kalmado, nakataas ang mga kamay, kahit naghahanda na si Marco na umatake gamit ang kutsilyo. Sa loob lamang ng ilang sandali, tapos na ang lahat. Patay si Marco. Kasabay nito, nasa istasyon ng pulis si Emma at iniimbestigahan ang mga nakakulong na konektado sa operasyon ng droga. Naghahanap siya ng impormasyon kung sino pa ang sangkot. Parang nakilala ng hepe ng pulis ang isang partikular na sospek at mariing pinayuhan siyang huwag itong interogahin. Lalong tumaas ang kanyang hinala dahil sa babaalang iyon. Batay sa intelihensya ng kanyang koponan, pinangunahan ni Emma ang isang malaking raid sa ari-arian ng isa pang personalidad ng mafia sa Italy. Matapang at mapanganib ang hakbang na iyon. Nagsasagawa siya ng investigasyon ng mag-isa at dahil dito, naging target siya. Si Vincent, na aktibo pa rin, ay mabilis na gumanti. Naglagay siya ng bomba sa ilalim ng sasakyang gagamitin sana ni Emma. Napakalakas ng pagsabog. Sa himalang pagkakataon, nakaligtas si Emma kahit nasugatan at na-hospital. Inutusan siya ng kanyang superior na umatras muna at ipaubaya sa kanyang koponan ang kaso. Sa wakas, nabunyag na ang hepe ng pulis na nakilala ni Emma kanina ay tiwali. Tumatanggap siya ng buwanang bayad mula sa kriminal na operasyon ni Vincent. Nang puntahan niya si Vincent, hindi iyon para arestuhin siya kundi para bigyan ng babala. Pinayuhan niya si Vincent na maghinay-hinay dahil kapag lumalim pa ang investigasyon, pareho silang babagsak. Hindi lamang ang imperyo ni Vincent, kundi pati ang karera ng hepe. Hindi nagustuhan ni Vincent ang sinasabihan siya kung ano ang gagawin. Sa isip niya, pag-aari niya ang Sicily. Malinaw niyang ipinahayag na dapat manahimik ang hepe at tandaan kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa lungsod. Gabi ring iyon, tinipon ni Vincent ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang pumatay kay Marco. Muli, naging target si Gio. Siya ay binugbog at pinahiya, at binaril pa ni Vincent ang kanyang tainga bilang babala. Upang maiwasan ang pagdanak pa ng inosenteng dugo, lumantad si Robert at isinuko ang sarili. Naghanda si Vincent na patayin siya sa harap ng publiko.
Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Nagsimulang mag-record ang mga tao gamit ang kanilang mga telepono. Napagtanto ni Vincent na ang pagpatay kay Robert sa harap ng mga saksi ay maaaring makasira sa kanyang negosyo at magdulot ng labis na atensyon. Labag sa loob, umatras siya at nagpa siyang maghintay ng mas magandang pagkakataon. Sa kanyang ari-arian, nagngingit-ngit si Vincent sa harap ng kanyang mga tauhan. Tinawag niyang kahihiyan ang nangyari, na parabang nawalan ng dangal ang mafia. Ang susunod na plano ay brutal at simple. Papatayin nila si Robert at susunugan ang buong bayan. Kapag natapos ang paghihiganti, may pagpapatuloy na ni Vincent ang kanyang pangarap na gawing isang marangyang resort ang lugar. Hating gabi, habang natutulog si Vincent at nagbabantay ang kanyang mga gwardya sa paligid ng ari-arian, lumitaw si Robert mula sa dilim. Isa-isa, bumagsak ang mga gwardya. Tahimik siyang kumilos, efficient, halos may paggalang. Kahit sa kamatayan, maingat niyang ibinababa ang kanilang mga katawan sa lupa. Kahit mas marami ang kalaban, naubos niya sila nang hindi inaalerto ang iba. Siya ay matiisin, eksakto, at tila hindi nakikita. Sa huli, si Vincent na lamang ang natira. Nagising siya sa tunog ng patak ng kung ano. Isang patak ng dugo ang bumagsak mula sa itaas. Biglang may bumagsak sa malapit, dahilan upang siya ay magpanik at gumapang palayo. Sumigaw siya para sa kanyang mga tauhan, inuulit-ulit ang kanilang mga pangalan. Walang sumagot. Nang tingnan niya, natagpuan niya silang lahat na patay, kasing brutal ng mga nauna nilang biktima. Sa unang pagkakataon, tunay na natakot si Vincent. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kinakaharap. Ilang sandali pa, hinarap siya ni Robert at pinatulog sa pamamagitan ng pagpapatamba. Nang magising si Vincent, nakagapos siya, may bumubula sa kanyang bibig. Tinurukan siya ni Robert ng mismong drug ang kanyang ipinagbibili. Nag-o-overdose si Vincent. Ayon sa kalkulasyon ni Robert, titigil ang kanyang puso sa loob ng 6 na minuto. Kahit ngayon, binigyan pa rin siya ni Robert ng pagkakataon. Kinaligan niya siya at hinayaang subukang makapunta sa doktor kung maaabot niya ito sa oras. Desperadong gumapang si Vincent, lumalaban sa humihinang katawan, ngunit hindi siya nakalayo. Bumagsak siya at namatay bago pa makatakas. Ilang araw ang lumipas, binisita ni Robert si Emma sa ospital kasabay ng anunsyo ng pulis na naaresto na ang natitirang mga lider ng Italian mafia na konektado sa operasyon. Tuluyan nang bumabagsak ang network. May dalang bag si Robert. Sa loob nito ang perang kinuha niya sa boss ng mafia sa pinakasimula. Pera na hindi kailanman para sa mga kriminal. Pag-aari yun ng iba. Narito ang buong kwento. Isang matandang lalaki, retiradong construction worker, ang nawala ng buong pondo ng kanyang pensayon. Naiulat na ninakaw ito sa pamamagitan ng hakang ng mga hindi kilalang tao. Nang simulang sundan ni Robert ang nawawalang pera, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, ang boss ng mafia sa Sicily. Kaya siya pumunta sa isla sa simula pa lamang. Hindi para sa paghihiganti, hindi para sa kaguluhan, kundi upang mabawi ang ninakaw at ibalik ito sa nararapat na may-ari. At ang totoo, hindi man lamang personal na kilala ni Robert ang lalaking kanyang tinulungan. Nang gumaling si Emma, personal niyang inihatid ang pera sa matandang lalaki at sa kanyang asawa. Dumating siya sa tamang oras. Naghahanda na ang mag-asawa na lisanin ang kanilang bahay. Dahil hindi na nila kayang bayaran ang renta. Nang tanungin ng matanda kung sino ang tumulong sa kanya, sinabi ni Emma ang pangalan. Hindi niya ito nakilala. At sa tahimik na sandaling iyon, malinaw na naunawaan ni Emma ang isang bagay. Hindi kailanman hinanggad ni Robert ang kredito. Hindi niya kailangan ang pagkilala. Ginawa lamang niya ang pinaniniwalaan niyang tama. Sa kabila ng karahasang nakapaligid sa kanya, sa kaibuturan, si Robert McCall ay isang lalaking pinipiling tumulong. Maraming salamat sa panunood, huwag kalimutang mag-subscribe.